Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw Pilipinas! Welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapanood po ninyo sa amang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng Facebook Live ng Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service. Sabayan din tayong napapakinggan sa ating live audio streaming sa Evox PBS Receiver app. Ako po si Jerome Toledo, samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating balitaan ngayong araw. Kapapalooban ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga balitang negosyo at kalakalan, pampalakasan at showbiz at mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mga balita, Department of Marcos Jr. Administration committed sa pagprotekta sa trade competitiveness ng Pilipinong exporters sa kabila ng 20% reciprocal tariff na ipinataw ng Estados Unidos. Si Raquel Bayan sa detalye. Aminado si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go na nag-aalala sila sa desisyon ng Estados Unidos na magpataw ng 20% tariff sa mga inaangkat na produkto mula sa Pilipinas. Paliwanag ng kalihim, maaari kasing makaapekto ang hakbang na ito sa competitiveness o kakayahang makipagsabayan ng mga Pilipinong produkto sa US market. Gayunpaman, binigyan din ni Go ng 20% tariff na ito na ipinataw ng US, ikalawa pa rin sa pinakamababa sa buong rehiyon, kasunod lamang ng Singapore na mayroong 10% tariff rate. Sa kabila nito, iginiit ng kalihim na nananatiling komitad ng administrasyon sa patuloy na negosasyon para mapangalagaan ang interes ng bansa at maprotektahan ang trade competitiveness ng mga Pilipinong exporter. Nakatakdaan niya silang bumalik sa US kasama ang iba pang miyembro ng economic team sa susunod na linggo upang makipagnegosasyon at mapagaan ang nasabing trade measure. So when we go there, we will be negotiating what we can offer for the reciprocal tariff. And sana, hopefully, we can go into the stage 2 discussion of the bilateral agreement. Pero ang primary objective ay yung stage 1 pa rin. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Migrant Workers hihingi ng tulong sa Department of Foreign Affairs at Department of National Defense para sa pag-aanalisa kaugnay ng bagong pamamaraan sa pag-atake ng Houthi sa mga bumabaybay ng Red Sea at Gulf of Aden. Narito si Alvin Baltazar sa detalye ng balita.
Hihingi ng konsultasyon ng Department of Migrant Workers sa mga political at security experts sa harap ng ginagawa nitong analysis sa bagong mga estilo ng pag-atake ng Houthi sa mga bumabaybay ng Red Sea at Gulf of Aden. Sa panos briefing, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na bagamat batid nilang karaniwan na sa pag-atake ng Houthi ang paggamit ng RPG at ballistic missiles, ay nais pa rin nilang malaman ang ilang pandiskarte ng grupo. Magagamit ani nila ito sa pagpapatupad pa ng mas mahigpit na hakbang sa layuning maprotektahan ang ating mga seafarers na bumabagtas ng nasabing ruta ng katubigan. Tatalakayin ani Kakdak nila ito kapwa sa Foreign Affairs Department at Department of National Defense. Isang kaso niya ng pag-atake ng Houthi ay ang ginawa nitong pang-hostage sa 17 seafarers na nakalaya naman nitong Enero 2025. Pakinggan natin si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. But we want to know the intensity and the tenor of the Houthi side with respect to these particular attacks. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, pasadahan muna natin itong naging resulta ng pahayag survey na isinagawa ng Publicos Asia Incorporated nitong June 27 to 30. Lumabas po sa naturang survey na tumaas ang approval rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nasa 25%. At yan ay ang approval o tinatawag na approval rating na tinatawag ni Pangulong Marcos bilang leader ng ating bansa. Samantala sa kapareho ring survey ay inilahad ang top 3 most pressing concerns na kailangang pagtuunan ng pansin ng Marcos Jr. administration. Ito ay ang korupsyon na nasa 21%, economy na pumapatak sa 11% at ang inflation o ang bilis ng paggalaw ng mga presyo ng bilihin at serbisyo na nasa kapareho ring rate na 11%. At para sa detalye ng naturang survey, ating makakapanayam ang team lead ng Publicos Asia Survey na si Ginoong Eric Estrabo. Magandang araw sa iyo, Eric, at welcome po sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Okay. So, babalikan po natin ang panayam na yan kay Eric Estrabo, ang team lead ng Publicos Asia Survey. Samantala, tayo po ay pansamantala po muna nating puputulin ang Pilipinas Ngayon para sa isang commercial break. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Anridao, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. At nagbabalik po ang ating programa nga ang Pilipinas ngayon. At bago tayo tumungo sa ating mga paalala, ay sinabi nga natin na ang resulta ng pahayag survey na isinagawa nitong June 27 to 30 kung saan nga tumaas ang approval rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nasa 25%. At syempre, tinalakay din sa naturang survey ang tatlo sa pinakamahalagang concerns na kailangang pagtuunan ng pansin ng Marcos Jr. administration. Ito ay ang korupsyon, ekonomiya at ang inflation. Para sa detalye ng naturang survey, kasama na natin ngayon sa linya ang team lead ng Publicos Asia Survey na si Ginoong Eric Estrabo. Magandang araw sa iyo, Eric, at welcome sa ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa inyo at sa ating mga tagapakinig at mga nanonood sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, salamat Eric. Eto, unang tanong, ano yung mga naging factor upang tumaas ang approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. base sa isinagawa ninyong pahayag survey? Tapos tumaas pa yung trust rating from 14 to 19%. Ano yung mga naging factor nito? Well, kung titignan natin yung mga recent na ginawa ng ating Pangulo, after ng election, nagkaroon siya ng kumbaga mga hakbang na para magkaroon ma-increase yung tiwala ng tao sa gobyerno. For example, yung ginawa niya mga interviews na sa kanila Anthony Taberna at kay Cheryl Cosim, yung pagkakaroon ng reconciliation, and then yung pagkakaroon ng cabinet revamp, and then yung mga plano niya, mga nakita niya mga problema at mga solusyon para sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. At nakita rin natin yung mga recent din yung postpone temporarily ng EDSA rebuild, kung saan nakita niya yung gaano kalaki yung magiging impact nun sa mga commuter, sa mga motorista at sa buong Kamaynilaan. Kung kaya nakita yun ng taong bayan na may ginagawa pa ang ating presidente at ng pamahalaan para masigurodong na bibigyan ng serbisyo sila. Kumbaga, Sir Eric, ito ay nakinig ang Pangulo sa mga hinaing at daing ng ating mga mamamayan. Tama po. Kasi kumbaga ito yung mga recent na nangyari kasi sa lumabas na eleksyon, kumbaga nakita at na-accept ng ating presidente na dapat makinig na siya sa mandato ng mga botante na magserbisyo na siya at itigil na ang politika. Kaya ang mahalaga dito ay ito na yung mga hakbang na ginagawa ng presidente at naway magpatuloy ito sa susunod na mga quarters pa. Okay, so dumako naman ako dito sa kay Vice President Sara Duterte. Napansin ko doon sa survey ng pahayag ay bumaba yung approval rating ni Vice President Sara Duterte. Ano naman ang naging factor nito? So from 42% naging 36% na lamang. Well, kung titignan natin yung mga pressing issues na nakakaapekto sa overall performance ng Vice Presidente, nakita natin ito yung continuing na impeachment court na kung saan nag-convene na 19th Congress and then ipagpapatuloy ng 28th Congress. At nakita rin natin na ito yung mga
may kinalaman nito sa kaso o proceedings ng kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So may kinalaman ito sa mga kaso na kinakaharap ng mga Duterte. So ito yung nakaka-apekto sa kanyang tiwala o sa trust ratings. Pero kapwa mataas to from 36%, malaki pa rin numero ito, Sir Eric. Yes, malaki pa rin kasi sapagkat na pa rin yung Duterte factor kung saan hinihila pa rin pataas ng mga taga Mindanao at mga Visayas yung ginagawa at mga hakbang ng ating Vice Presidente. Okay. Pero ito tumaas din ng kay Pangulong Marcos naman, 'di ba? May pinagkaiba ba doon? Yes, kung mapapansin natin yung sa presidente, malaki yung pagtaas niya doon sa mga ginagawa niya, lalong-lalo na sa South Luzon at sa sa NCR. Doon siya kumukuha ng ng kanyang suporta at doon din sa kanyang baluarte na North and Central Luzon. Okay. Ito, masusustain ba ni na Pangulong Marcos at Vice President Duterte ang kani-kaniyang trust and approval rating at ano ba ang nararapat nilang gawin upang mapanatili ang tiwala at approval ng taong bayan sa kanilang pamumuno? Well, kay Presidente Marcos, kung titignan pa kung gusto niyang papanatili yung kanyang mataas na approval and trust rating o umaangat na approval and trust rating, dapat tignan niya yung mga napupusong issue kagaya ng korupsyon. Dapat niya masolusyonan yung mga nangyayaring aligasyon ng korupsyon at mga pag-misuse ng pondo sa ating pamahalaan. Yung pag-control sa inflation, kung saan may mga ginawa na siyang hakbang, lalo na yung 20 pesos na bigas at sa kadiwa. At yung ekonomiya, kumbaga ekonomiya ay holistic yan So dapat bigyan pansin yung pagkakaroon ng trabaho at magang kita sa ating mga manggagawa. Kay Vice President Sara Duterte naman, ang makikita natin dito tungkol to sa kanyang nalalapit na impeachment at sa kaso ng kanyang tatay. So mahalaga dito yung pakikipag-communicate ng ating Vice Presidente kung ano yung mga mangyayari sa impeachment at ano yung mga na dahilan kung bakit hindi dapat siya ma-impeach. Okay. Ito, dumako naman tayo sa top 3 pressing concerns na dapat pagtuunan ng pansin ng Administrasyong Marcos Jr. Ang unang prioridad na sinabi doon sa survey ay ang paglaban sa korupsyon na nasa 21%. Sinundan iyan ng ekonomiya sa 11% at ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa 11% pa rin. Sa pag-aanalisa mo, Sir Eric, sa mga numerong ito, sumapat ba sa mga Pilipino ang pagtugon ng pamahalaan sa mga concerns na ito? Well, dumako muna tayo sa usaping pang-ekonomiya. Mapapansin natin na mayroong pagbaba ng unemployment at yung pagbaba din ng ng presyo ng bilihin. Pero ang parati natin titingnan diyan, yung gaano ba naramdaman nila yung kita, kasi kung yung kita ay napakababa naman, hindi yung magiging sapat sa pang-araw-araw ng mga Pilipino. Sa paglaban naman sa korupsyon, marami kasi na lumalabas sa mga social media at sa media na may mga questionable na paggamit ng pondo at sa mga anomalya na dapat din na makita na o ma-address ng ating pamahalaan. So kung kaya mahalaga na masagot ang mga katanungan ito at ma-address sana yung mga problemang pang-ekonomiya din at mas maramdaman ng mga karaniwang Pilipino. Okay, so talagang kailangan pagtuunan ito ng pansin, lalo na yung pagdating sa ekonomiya. Siyempre, tuloy-tuloy ang mga programa ng administrasyon para paunlarin ang ating kabuhayan at ng ating mga kababayan, Sir Eric. Tama po kayo dyan. Okay. Ito, panghuli na lamang, Eric. Ngayong gumulong na ang impeachment trial sa pangalawang Pangulo kay Vice President Sara Duterte, may posibilidad bang magbago ang mga numerong ito?
Well, kung titignan natin yung yung naging mga ginawa ng ating presidente, yung huling yung mga binanggit sa impeachment kasi ay ipinagsasabahalan niya na sa Senate. So meron ditong pagkukubli ng accountability. So kumbaga naghuhugas kamay ang presidente kung hindi niya pwedeng maging hawakan or mag-intervene sa impeachment. So kung ganito magiging kanyang positioning, baka maaaring tumaas o umangat. Kay Vice President Sara Duterte, maaaring makaapekto ang impeachment sa susunod na buwan sapagkat dito na matatalakay yung mga ebidensya at kung may ebidensya at yung mga testimonya na tungkol sa paggamit ng confidential funds. Okay, so yan, at least natalakay natin itong mga ganitong survey na lalaman natin na may mga ganito palang mga numero na kailangan natin tignan o pagtuunan ng pansin at syempre para makatulong din sa ating administrasyong Marcos Jr. Ayan, maraming salamat Mr. Eric Estrabo, ang team lead ng Publicos Asia sa pagtanggap at pagpapaunlak sa aming panayam ngayong hapon dito sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat. Yan po, napakinggan po ninyo ang team lead ng Publicos Asia na si Mr. Eric Estrabo patungkol nga sa inilabas nilang pahayag survey hinggil sa naging performance, approval rating at trust rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At syempre, ang tatlo sa pinakamahalagang concerns na kailangang pagtuunan ng pansin ng administrasyong Marcos Jr. Kaugnay niyan ay ang pahayag survey ay welcome sa Malacanang ang naturang pagtaas ng approval rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, Chief Executive tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho. Maganda man o hindi ang resulta ng anumang survey. Ang ulat mula kay Alvin Baltazar. Good news para sa Palasyo ang resulta ng pinakahuling Publicos Asia Survey na nagpapakitang tumaas ang approval rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ganun pa man, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na bumaba o tumaas man ang survey sa Pangulo ay tuloy lang ang trabaho nito at dito siya nakapokus. Pagbibigay din ni Castro, hindi apektado ng anumang survey ang presidente dahil ang naisarya lamang ng Pangulo ay magtrabaho. Nakatuon niya ang konsentrasyon ng presidente sa paglilingkod sa bansa at sa taong bayan. Batay sa pinakahuling Publicos Asia Survey na isinagawa mula June 27 hanggang June 30, nakakuha ang Pangulo ng 25% approval rating sa second quarter, mas mataas ng 19% sa nakaraang quarter, habang ang kanyang disapproval rating ay bumaba sa 47% mula sa 57%. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Good news, bad news kung ito man ay tumaas o bumaba ang approval rating ng Pangulo. Bakit? Dahil ang nais lamang po ng Pangulo ay magtrabaho. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Foreign Affairs muling siniguro na patuloy ang kanilang diplomatic efforts sa pagsiguro sa kaligtasan ng mga Pinoy seafarers na napabilang sa paglubog ng MV Eternity Sea sa Red Sea. Ang detalye ng balita mula kay AJ Ignacio. Muli ngang siniguro ng Department of Foreign Affairs na patuloy ang kanilang diplomatic efforts sa pagsiguro sa kaligtasan ng ating mga Pinoy seafarers na napabilang sa paglubog ng MV Eternity Sea sa Red Sea. Sa inalabas nga ng statement ng DFA, kanilang siniguro ang patuloy na diplomatic efforts sa naturang mga otoridad doon para nga siguruhin ang patuloy na kaligtasan ng ating mga Pinoy seafarers, kung saan karagdagan 3
ang na-rescue mula sa isinasagawang rescue operation sa palibot ng lumubog na barko. Dagdag pa nga ng DFA na patuloy ang kanilang pagsiguro sa mga kondisyon at the whereabouts ng ating mga seafarers. Muling siniguro ng DFA na all of government approach ang kanilang ginagawa, katuwang ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA para nga sa muling pagbalik ng ating mga Pinoy seafarers sa ating bansa at pagbibigay ng sanction sa mga employer ng naturang mga Pilipinong marino. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, foreign direct investment sa Pilipinas umabot sa $610 million noong Abril ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Melanie Valdos Reyes sa detalye. Nananatiling positibo ang daloy ng dayuhang pamumuhunan o foreign direct investment sa Pilipinas noong April 2025. Batay sa paunang datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umakyat ng 7.1% ang FDI net inflows ngayong April mula $570 million noong April 2024 patungong $610 million ngayong taon. Ang pagtaas ay bunsod ng mas mataas na pamumuhunan ng mga dayuhan sa mga debt instruments na tumaas ng 24.3% taon-taon. Pumalo rin sa $84 million ang reinvestment of earnings, mas mataas ng 3.3% kumpara noong nakaraang taon. Samantala bumagsak naman sa 94.1% ang net investment sa equity capital, hindi kabilang ang reinvestment of earnings mula $68 million noong April 2024 patungong $4 million ngayong taon. Karamihan sa mga equity capital placement ay nagmula sa Japan, United States, Singapore, South Korea at Taiwan. Ang mga pangunahing industriyang nakatanggap ng pamumuhunan ay ang manufacturing, financial, insurance at real estate sectors. Sa kabuuan mula Enero hanggang Abril 2025, nasa $2.4 billion ang FDI net inflows. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. 2026 national budget titiyakin na makatutugon sa pagkamit ng kaunlaran at medium-term development goals ng pamahalaan. Si Kathleen Forbes sa report. Nanawagan si Leyte Representative Martin Romualdez para sa mas maigting na koordinasyon sa pagitan ng Kamara at DBM upang matiyak na ang panukalang 6.7 trillion national budget para sa 2026 ay magsisilbing instrumento sa pagpapabilis ng pag-unlad at pagtupad sa medium-term development goals ng Administrasyong Marcos Jr. Anya dapat matugunan ng national budget ang kolektibong layunin ng pamahalaan na iahon sa kahirapan ng mas maraming Pilipino, bawasan ang agwat ng kahirapan at gawing mas epesyente at abot kamay ang mga serbisyo ng pamahalaan. Ayon pa sa kanya, ang maayos na paggamit ng pondo ay magpapasigla sa lokal na ekonomiya at puprotekte sa kakayahan na mamili ng mamamayan lalo na sa mga kanayunan. Kaya suportado anya ng Kamara ang fiscal roadmap ng ehekutibo upang matiyak na ang pondo ng bayan ay mapupunta sa mga programang tunay na makapagdadala ng inklusibo at pangmatagalang kaunlaran. Nauna nang inaprobahan ng DBCC o Development Budget Coordination Committee ang panukalang 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trilyon. Mas mataas ito ng 7.4% kumpara sa 6.326 trillion budget ngayong 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Land Transportation Office pinalakas ang operasyon kontra overloading public utility vehicles. May report si Mary Ann Bastasa.
Tiniyak ng Land Transportation Office ang tuloy-tuloy na panguhuli sa mga pampublikong sasakyang lumalabag sa anti-overloading policy, kasunod na rin ang direktiba ni Transportation Secretary Vince Dizon sa anti-sardinas o labis na siksikan sa transportasyon. Ayon kay LTO Executive Director Attorney Greg Pua, kabilang sa mga tinututukan nila sa operasyon ng mga kalsadang karaniwang dinaragsa ng mga commuter tulad ng Commonwealth Avenue, Marcos Highway at Espanya. Magbubuo rin ng special team ang LTO na itatalaga sa mga focus operations laban sa mga lumalabag sa mga pasaherong jeep o bus. Kasunod nito ang paalala ni Pua sa mga driver na kontrole ng bilang ng kailang mga sinasakay na pasahero nang hindi makompromiso ang kanilang kaligtasan. Dagdag pa nito, bukod sa multa kapag nahuli, may demerit points na maaaring humantong sa suspensyon ng kanilang lisensya. Payo naman ng LTO sa publiko, huwag nang sumakay kung siksikan para sa kanilang kaligtasan. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, suportado ng Pasang Mazda ang pinahigpit na anti-sardinas policy ni Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon na nagbabawal sa sobrang siksikan sa mga pampublikong transportasyon. Sa panayam sa media, sinabi ni Pasang Mazda Chairman Ka Obet Martin na pabor na siya rito at mahigpit din itong bilin sa kanilang mga konduktor at driver. Anya, mahalagang pairalin ito para sa kaligtasan ng mga commuter, lalo sa traditional jeepney na may mga pasahero pang sumasabit. Sa panig ng Pasang Mazda, pinulong na umano nito ang kanilang mga miyembro para paalalahanan na sumunod sa saktong bilang lang ng mga pasahero. Kaugnay nito, sinabi ni Ka Obet na kailangan ding palawakin ang info drive kaugnay sa mga pasahero na dapat ding madisiplina at hindi na makipagsiksikan sa mga PUV. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Party list solo na nawagang imbestigahan ang hindi nababayarang hospital claims. Nagbabalik si Kathleen Forbes sa detalye ng balita. Nanawagan si Mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na imbestigahan ang matagal ng problema ng hindi nababayarang hospital claims na nagdudulot ng pangamba sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa ilalim ng House Resolution No. 46, tinukoy ni De Lima ang higit sa 530 million pesos na utang ng gobyerno sa 43 na pribadong ospital sa Batangas. Dahilan kaya hindi na muna tatanggap ang mga ito ng guarantee letters para sa mga indigent patients sa ilalim ng MAIFIP o yung Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Ayon kay De Lima, nakakabahala na hindi ito bagong issue at paulit-ulit na lamang. Lalo't apektado nito ang operasyon ng mga ospital at sahod ng mga health workers. Umaasa siya na sa pagsisiyasat ay matukoy ang mga umiiral na programa at pondo ng gobyerno para sa MAIFIP na mayroong 41.15 billion pesos na alokasyon sa 2025 national budget. Dapat din anya matukoy ang mga dahilan ng pagkaantala sa pagbabayad na sa nagiging sanhi ng paghinto ng ilang ospital sa pagtanggap ng guarantee letters. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga daluyan ng tubig dapat linisin para maiwasan ang pagbaha ngayong tag-ulan ayon kay Senadora Loren Legarda. Si Nympha Asuncion sa report. Nanawagan si Senadora Loren Legarda sa mga lokal na pamahalaan, Metro Manila Development Authority o MMDA at sa DPWH o Department of Public Works and Highways na tiyaking malinis ang mga lagusan ng tubig ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Legarda, dapat maging maagap ang pamahalaan sa pagpapaluwag ng mga daluyan ng tubig para maiwasan ang pagbaha ngayong tag-ulan. Hindi lang anya dapat isang beses kada taon nililinis ang mga ilog, estero at kanal dahil palagi ang nababara ang mga ito ng basura.
Giniit rin ni Legarda na dapat ring muling suriin na epektibo at akma pa rin sa mga kasalukuyang mga pangangailangan ang mga flood mitigation at flood control projects. Nararapat lang anya na magkaroon ng ating mga kababayan ng pangmatagalang solusyon at hindi lang basta pansamantalang tugon sa baha. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Walang roadwork na papayagan sa lungsod ng Maynila kung hindi alinsunod sa City Drainage Master Plan. Ito ang mariing babala ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso matapos ang koordinasyon nito kasama ang Department of Public Works and Highways o DPWH at Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon sa alkalde, tapos na ang plano sa drainage na sinimulan pa noong 2021 at ito'y ipatutupad ng buong buo sa kanyang ikalawang termino. Giit ng alkalde, walang ibibigay na permit kung hindi tugma ang drainage plan dahil may mga contractor anya na inaasfalto pati manhole. Ibinunyag ni Domagoso na dating hindi binabaha ang ilang kalsada tulad ng Calao at Taft kahit may bagyo, pero ngayon ay binabaha na dahil sa mga proyektong hindi kinonsulta sa pamahalang lungsod. Dagdag pa ng alkalde, ang mga reklamo niya ay nakabase sa aktual na obserbasyon at siyensya. Nagpaalala naman si Domagoso na kanilang binabantayan ang mga national agencies at hinikayat ang publiko na magsumbong sa kanila. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagsasaayos ng mga parke, prioridad ng Quezon City Local Government, pasilidad ng Quezon Memorial Circle dadagdagan. Narito ang ulat ni Hazel Murada ng Radyo Magazine. Mas maraming recreational facilities ang naghihintay ngayon hindi lang para sa mga residente ng Quezon City, maging sa mga turista. Sa panayam ng Radyo Magazine, ibinahagi ni QC Tourism Department Acting Chief Gianna Barata na sumasailalim ang Quezon Memorial Circle sa redevelopment. Now, nag-undergo siya ng redevelopment kasi nga ang goal is magkaroon tayo ng magagandang parke para maka-attract talaga ng mga tao na yun yung i-prefer nila na puntahan o tambayan. Aniya planong magdagdag ng QCLGU ng mga pasilidad sa itinuturing na Central Park ng lungsod gaya ng skate park, bike at jogging path na pakikinabangan ng marami. Ayon kay Barata, inaasang bubuksan ang unang phase ng dagdag pasilidad sa Quezon Memorial Circle sa unang bahagi ng 2026. Isasabay din anya rito ang pagbubukas ng promenade na magdudugtong sa QMC at Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Murada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iyan ang ating mga nakalap na mga mahalagang balita sa ating bansa. Samantala sa aming pagbabalik, ihatid namin sa inyo ang mga balita mula sa mga rehiyon at lalawigan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K, at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaan ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. This is a public service announcement
Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa. Para sa ating regional news ngayong araw na ito. Hakbang para palakasin ang kakayahan at kaalaman ng komunidad laban sa iligal na droga isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Bayambang, Pangasinan. Si Sara Cayabyab ng Radyo Pilipinas Dagupan sa detalye. Nangawa sa lokal na gobyerno ay balay Bayambang, Jadluyaga, Pangasinan, asakaya symposium ya in sentro ed pabiskagan so abilidad na balang sinansakay pinalabanan so iligal na droga. Ilaloan na napalarum so pikakabat na ed Republic Act 9165 o sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Unungod saya, inorganisa na sa iliga na saray barangay so abitlan meeting ya ingiya na sa Municipal Local Government Operations Office. Pinantungtungan da so ni paakar at sa Barangay Anti-Drug Council Skills Enhancement tansay RA 9165 ya inatindian na sari miyembro na Barangay Anti-Drug Abuse Council sa Sacopa Barangay. Untad mo't irerepresentante ng Lapod National Police Commission Provincial Office tansay Bayambang PNP. Internet da so pikakasakitan kooperasyon na sari barangay pinalabanan so problema ed droga. In paliwawamat na sa Napolcom so sari teknikal aspeto na RA 9165 kaiba so legal ya proseso ya panagsigap ya kaso dugan na panag-asikaso ed sari ebidensya tan panprotekta ed sari witness. Nanggawamat iraya workshop unungod sa panagbuo na community-based rehabilitation program tan say pandetermina ed sari vulnerable sector. Iilaloan na say balay na jad tulong na sayan kurang at napamalat so pankakasakay na PNP, barangay tan residente pinalabanan sa iligal na droga. Manlalapod Dagupan City, siya si Sara Cayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Sara Cayabyab. Samantala, 86 na displaced OFWs sa Kalinga na bigyan ng livelihood assistance sa ilalim ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Si Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas, Tabuk sa detalye. 86 sa displaced overseas Filipino workers kung OFWs ti Kalinga iti nakaawatan iti livelihood assistance iti muna a semestre iti taon 2025 babaan iti Balik Pinas Balik Hanap Buhay program iti Overseas Workers Welfare Administration muna OWA. Sigun kini Family Welfare Officer Hyacinth Pilar Dizabal iti OWA Kalinga pasat dayto iti reintegration program iti ahensya iti gandat a maipaay adagos iti livelihood support para kadagiti displaced kuno napaawid nga OFWs gapo iti madi apasamak kuno medical issues. Agarok 1 million pesos agatad iti livelihood assistance iti naipaayon kadagiti beneficiaryo iti agda maatawan. 20,000 pesos iti maawat na active member, 10,000 pesos na nasurok mamindwa ang nagbayad iti OWA membership, ken 5,000 pesos iti maited na naminsan na nagbayad iti membership. Kabayatan na inalukoy ni Larry Zabal dagiti former OFWs asaan pa'y naka-avail iti Balik Pinas Balik Hanap Buhay program ang mapanagpatulong iti opisina para iti application. Impakaam muna ang masapol nga ag-apply dagiti OFWs iti uneg ti 3 atawan manipud iti aldaw asim mangputanda tapno makaalada iti livelihood assistance. Manipud DZR Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Amelia Bumatnong. Samantala, economic mobility tinitiyak para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa probinsya ng Oriental Mindoro. Si Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena sa detalye. Tinitiyak ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang maayos na transportasyon at economic mobility para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa probinsya. Ayon sa pabalid ng pamahalaan, binibigyang prioridad nila ang pagpapabuti at concreting ng provincial roads na nagdudugsong sa mga barangay para masiguro ang mas mabilis at mas ligtas na transportasyon ng mga agricultural products and goods patungo sa mga local markets. Kaugnay nito, kamakailan ay pinasiniyaan at binuksan na sa publiko ang mga nakumpletong road projects sa iba't ibang barangay sa probinsya na nagkakahalaga ng 12 million pesos. Ilan lamang ito sa mga proyekto at programa ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro na makatutulong para maitaas ang antas ng kalidad ng kabuhayan ng mga nasa agriculture sector sa lalawigan. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Tom Alvarez. Samantala, dalawang Farmers at Fisher Folks Association sa Northern Samar sumailalim sa simple bookkeeping and basic accounting. Si Charmaine Perito ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye. Gindumara ang training on simple bookkeeping and basic accounting para sa mga miyembro sa Lapinig Seawater Farmer and Fisher Folk Association o Gagamutan Seaweed Farmers Association sa probinsya sa Northern Samar. Parte ang aktibidad sa capacity building initiatives sa BIFAR Provincial Fisheries Office Northern Samar, ilarom sa Special Area for Agricultural Development sa AD Program Phase 2 nga nagtutuyo parigunon ang kapasidad sa mga asosasyon sa tamang pag-manage sa pondo. Ginpaunahan ang training ni Ms. Ruth Vista Ramirez, tikang sa Provincial Internal Audit Office nga representante sa Provincial Economic Development and Investment Promotions Office. Pinaagi sa naging aktibidad, mas naging solido ang kinaadman sa mga seaweed farmers sa financial management, como parte sa era pag-uswag sa larang sa pangisda o seaweed farming. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Charmaine Perito. At sa panguli nating regional news, Holo School of Fisheries protektado ng CCTV. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Holo sa report. Pagkain, maintenance, and other operating expenses at MOOE nagkapaunin Holo School of Fisheries at JSF Closed Circuit Television at CCTV ang minakiabutang katilibot sa school campus iwan kay ng pabilik pag-iiskulan. Habay tayo Ferdinand Kong, principal sa JSF, maksuri ni matanto na urul marayaw injinis mga hihinang si mga bata. Awla na bihaon masiin pagtaasin bata nag-i-school doon na kanila. Siyam CCTV camera inaon bihaon na JSF naka-install ha mga strategic area lamud na inatay kung sinischool nila bata kitaan da isa bangaon ka mga batain magsisika iwan mapupuin mga kaibanan mga makajaridyo matu hikamula ha mga bata hinabuhalom campus. Real-time iwan on internet connections in CCTV. Mismo siya inakadjaka iwan sinaday nga security personnel sin school. Deng ha RP Hulo, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Eloisa Muhammad. At narinig ninyo ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng ating regional news. Susunod na ang balitang negosyo at kalakalan na susundan ng balitang sports. Parehas na ihahatid ni Leo Magpayo makalipas ang ilan pa ring mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo,
Yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Magkatuwang ang Department of Finance o DOF at ang Organization for Economic Cooperation and Development o OECD sa pagsasagawa ng workshop na layong tuklasin at paunlarin ang ligtas na investment opportunities sa Pilipinas. Sa isinagawang pagpupulong, tinalakay ng dalawang panig ang mga polisiya sa pamumuhunan, pagdaloy ng kapital at mga epektibong gawain mula sa iba't ibang bansa na maaaring gawing modelo ng Pilipinas. Layon nitong makabuo ng mas matatag na polisiya upang mapalakas ang dayuhang pamumuhunan sa bansa. Ang OECD ay isang pandaigdigang organisasyon na nakikipagtulungan sa policymakers at stakeholders. Layunin nitong maglatag ng mga international na pamantayan para sa mas mahusay na pagresolba sa mga isyung panlipunan at pang-ekonomiya. Dumalo sa naturang event ang mga kinatawan mula sa pamahalaan, pati na rin ang mga eksperto sa larangan ng investment, economic policy, national security at development. Naging daan ito upang magpalitan ng kaalaman at makabuo ng mga konkretong hakbang para sa mas epektibong pagpapatupad ng investment screening mechanisms ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Suportado ng GCash at iba pang miyembro ng Fintech Alliance Philippines ang pinalakas na regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa mga responsabling paggamit ng digital financial services lalo na sa mga lisensyadong online gaming platforms. Ayon sa Fintech Alliance PH, kinikilala ng grupo ang lumalaking pangamba ng publiko kaugnay ng epekto ng online gaming gaya ng problemang pinansyal, pagka-addict at pag-access ng mga minor de edad o hindi beripikadong users sa naturang plataporma.
Binanggit din ang paglaganap ng mga iligal at hindi rehistradong online gaming sites. Handa umano ang grupo na makipagtulungan sa mga regulator upang mapalakas ang mga pananggalang at maprotektahan ang mga mamimiling Pilipino. Mahalagaan nila ang balanseng regulasyon na nagsusulong ng inobasyon habang pinangangalagaan ang mga sektor. Iginit ng grupo ang kanilang pakikiisa sa BSP upang matiyak na mahigpit ang kontrol sa paggamit ng payment channels para sa online license gaming. Nangako rin ang mga kasapi ng Fintech Alliance na paiigtingin ang kanilang due diligence sa merchant accounts na sakop ng nasabing sektor. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan na pinag-aaralan pa ngayon ng economic managers ang tungkol sa usapin ng pagpapataw ng buwis o pagre-regulate sa online gambling. Ayon kay Balisacan, sa ngayon ay wala pang opisyal na posisyon ang DepDev patungkol sa naturang usapin dahil kailangan pa nilang pag-aralang mabuti ang mga issue. Pero aminado ang kalihim na kailangan na nilang maglabas kaagad ng posisyon dito dahil nagiging nakakabahala na ang paglaganap ng online gambling lalo na matapos ang pagban sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ipinahayag ni Balisacan na isang social issue ang gambling o pagsusugal at kailangan itong epektibong i-regulate. Mas mainam rin anyang hintayin ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng usapin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ang bilang ng mga kababaihang nagtatrabaho. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng employment rate sa bansa at lalo pang pagpapalakas sa Public Employment Service Offices o PESO. Sa isang panayam, sinabi ni Officer in Charge Assistant Secretary Patrick Patriwirawan Jr. ng Bureau of Local Employment ng Department of Labor and Employment o DOLE na umabot sa 800,000 ang mga kababaihang nagkaroon ng hanap buhay. Gayon din, dagdag ni Patriwirawan ay tumaas din ang bilang ng mga may trabaho mula sa iba't ibang age groups lalo na ang nasa 24 to 50 years old. Kabilang din sa magandang balita, dagdag ng DOLE official ay ang pag-abot sa 52.3 milyong mga Pilipinong naghahanap buhay na anya ay pinakamataas mula noong 2005. Tututukan anya ito ng kagawaran at titiyaking mananatili o di kaya ay malagpasan pa ang nasabing magandang datos ng mga Pilipinong may trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas nitong Biyernes, ika-11 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 56 na piso at 44 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 na piso at 11 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 86 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 19 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 76 na piso at 64 na sentimo.
nasa 66 na piso at 6 na sentimo ang euro, 41 piso at 32 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 5 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong 3 kategorya, 3K, 5K, at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaang ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd Order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Hindi pa sumusuko si Kevin Kiambao sa kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA. Magsasanay ang produkto ng De La Salle University na ngayon naglalaro para sa Goyang Sono Sky Gunners sa Korean Basketball League para sa 5 pang koponan ng NBA sa pangarap nitong makapaglaro sa Summer League. Ayon kay Gilas Pilipinas head coach Tim Cone, palagi niyang kausap si Kiambao kung saan ang national team ay naghahanda din para sa kanilang paglahok sa FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia itong darating na Agosto. Kamakailan lamang ay lumipad si Kiambao patungong Sacramento sa Estados Unidos sa layuning matupad ang kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA. Subalit hindi siya pinalad na mapasama sa lineup ng Sacramento Kings para sa Summer League kung saan nagtatrabaho si Filipino coach Jimmy Alapag. Sinabi naman ni Cone na kung may koponan na nagkaroon ng interes kay Kiambao, magtatagal pa ito sa Estados Unidos. Tatakbo ang NBA Summer League mula Hulyo 10 hanggang 20 na gaganapin sa Las Vegas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibinunyag ni L.A. Tenorio na pinag-iisipan niya ng magretiro pagkatapos ang pagkatalo ng Ginebra sa Game 6 laban sa San Miguel 193 o Game 7 laban sa San Miguel 100-93 sa PBA Philippine Cup na ginanap sa Big Dome.
Kung mapagdesisyonan ni Tenorio ang pagretiro, ito na ang katapusan ng mahabang karera ng tinaguriang Iron Man ng PBA. Pagkatapos ng kanyang performance sa Game 6, naglaro lamang si Tenorio ng 2 minuto sa semi-final series. Subalit ang nagawa ni Tenorio sa Game 6 ay magiging makasaysayan dahil sa pagtulong nito sa Gene Kings na mapuwersa sa do or die Game 7 sa pamamagitan ng kanyang buzzer beater na 3-point shot. Nagawa ni Tenorio ang lahat ng kanyang 11 puntos sa ika-4 na quarter kung saan ipinakita ng alamat na point guard kung ano ang kaya niyang gawin. Kahit natalo, naging inspirasyon naman si Tenorio para sa mga nakababatang player na koponan, kaya't isang magandang pag-aaral ito para sa kanila. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi na mintina ng Alas Pilipinas men's squad ang kanilang momentum sa huling sandali kung saan kinapos ito sa 25-16, 25-22 at 26-24 pagkatalo sa Thailand sa first leg ng Southeast Asian o CV League na ginanap sa Candon City Arena sa Ilocos Sur nitong Huwebes. Pagkatapos ang straight na panalo sa Vietnam sa pagbubukas ng torneo, nahirapan ng Alas sa Thailand kung saan kakagaling lamang sila sa isang 3-1 panalo kontra Indonesia. Maagang nakuha ng Pilipinas ang abanse sa second set kung saan nangunguna sila 13-10 at unang koponan na nakakuha ng 18 puntos. Subalit nakabawi ang Thailand banda sa huli kaya't nakuha din ng Thais ang set. Mas dikit sa third set kung saan may set point ang Alas 24-22. Subalit nakuha ng Thailand ang 4 na sunod-sunod na puntos para makuha nila ang kanilang ikalawang panalo sa torneo. Susunod na mga kalaban ng Alas Pilipinas ay ang Cambodia itong Sabado, ika-12 ng Hulyo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nakagraduate na si two-time NCAA Most Valuable Player Louie Ramirez mula sa University of Perpetual Help System Delta. Nagtapos si Ramirez nitong Miyerkules na may bachelor's degree sa Hospitality Management at binigyan siya ng recognition plaque para sa Sports and Athletics. Kabilang si Ramirez sa Alas Pilipinas na kasalukuyang nasa Southeast Asian o CV League sa Candon City, Ilocos Sur. Samantala, si Winnie Bedanya ng Perpetual Women's Volleyball Team ay tinapos din ang kanyang karera na may degree sa Marketing Management. Naglalaro ngayon si Bedanya para sa koponan ng Galleries Tower High Risers sa Premier Volleyball League o PVL. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwawakas sa ating segmentong sports balita, konting pagbabago ang ginawa sa lineup ng Strong Group Athletics para sa Jones Cup, subalit para kay head coach Charles Chiu, chemistry ang isa sa kailangan nilang pagtuunan ng pansin para makuha muli ang titulo. Magbabalik sina Kiefer Ravena at Renz Abando para sa layunin ng Strong Group na back-to-back title kasama sina Jason Brickman, Dave Ildefonso, Ange Kouami, Jeyo Chu at Allen Liwag. Sasama din sa koponan sina DJ Fener, Tajwan Agi at Andre Robertson. Samantala, ang mga bagong miyembro na koponan ay sina Ian Miller at Javi Gomez de Leaño. Kakagaling lamang ni Miller sa impresibong kampanya sa BCL Asia Tournament sa koponan ng Mongolian club na Ulaanbaatar Ksak Broncos kung saan pinangalanan siya bilang Most Valuable Player ng East Asia Division na may averages na 17.9 points sa 44.1% shooting,
kasama pa ang 2.6 rebounds at 5.6 assists. Sa kabilang panig, nagposte naman si Gomez De Leano ng 8.4 points at 2.7 rebounds kada laro sa kanyang debut sa Anyang JKJ sa Korean Basketball League o KBL. Magsisimula ang kampanya ng Strong Group sa Jones Cup itong linggo, 13 ng Hulyo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, matutunghayan niyo muli si Jerome Toledo. Yan po pagkalipas lang ng ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at ito na ang ating mga balita mula sa mundo ng showbiz. Naniniwala ang kampo ni Gretchen Barreto na wala pang saysay kung magsasampa sila ng kaso laban sa self-proclaimed whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Ito ay matapos madawit ang aktres sa kontrobersyal na pagkawala ng mga sabungero. Ayon sa legal counsel ni Gretchen na si Attorney Alma Malonga na iniulat ng isang pahayagan, hindi makatutulong ang ganitong hakbang sa ngayon dahil tila nakapagdesisyon na ang publiko ukol sa issue. Sinabi ng abogado na ang prioridad nila ngayon ay ang pagsasaayos ng nasirang reputasyon ng aktres matapos ang mga alegasyon ni alias Totoy. Matatandang una na binunyag ng self-proclaimed whistleblower na sangkot umano si Gretchen at negosyanteng si Atong Ang sa misteryosong pagkawala ng ilang sabungero noong 2021 hanggang 2022. Iginit din ng abogado na pawang haka-haka lang umano ang mga paratang ni Totoy. Magugunitang sinabi ni Totoy na si Gretchen ay isang umanong alpha member ng Pitmaster Group at alam lahat ng nangyayari kabilang na ang di umano'y pagdukot sa mga sabungero. Dati raw itong VAR manager ni Atong at itinuring na kanang kamay sa mga operasyon sa sabong bago niya isinapubliko ang mga paratang. Umapila pa siya sa aktres na tumulong at tumestigo laban kay Atong para sa katotohanan. Pero giit ng kampo ni Gretchen, isa lamang siyang investor sa Pitmaster Group at wala siyang kaalam-alam sa mga insidente ng pagkawala ng mga sabungero. Kamakailan inilabas ni Malonga ang opisyal na pahayag ni Gretchen na nagsasabing wala siyang kinalaman sa kaso at wala siyang nalalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, ginunita kahapon, July 10, ang kamatayan ng television movie icon at comedy king na si Dolphy o Rodolfo Vera Quezon Sr. sa tunay na buhay. Kasabay nito, isang mambabatas ang nagsusulong ngayon upang kilalanin ang namayapang hari ng komedya bilang national artist. Naghahain si Manila 3rd District Representative Joel Chua ng House Resolution 41
ng July 9, isang araw bago ang paggunita sa ika-13 death anniversary ng komedyante. Iginagawad ang National Artist Award sa mga personalidad na nagbigay ng mga karangalan at mahalagang kontribusyon sa Philippine arts and culture. Nakasaad sa inahaing resolusyon ni Chua ang pagsasagawa ng pagdinig ng Committees on Creative Industries and Basic Education and Culture para formal na maging nominado ng National Commission for Culture and the Arts si Mang Dolphy. Pumanaw ang Comedy King noong July 10, 2012 dahil sa multiple organ failure. Nakalibing ang kanyang labi sa Heritage Park sa Taguig City. Nakagawa siya ng mahigit 200 pelikula at maraming mga palabas sa telebisyon. Nakatanggap din siya ng mga parangal para sa kanyang mga kontribusyon sa sining ng Pilipinas. Nakilala siya sa kanyang mga iconic na papel sa mga pelikula at programa sa telebisyon tulad ng John and Marcia, Home Along the Riles. Ang kanyang mga likha at mga karakter ay patuloy na kinikilala at minamahal ng mga Pilipino hanggang ngayon. At bilang pagpupugay, ipinangalan ng ABS-CBN ang kanilang Dolphy Theater sa namayapang Comedy King. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Panghuli po sa ating mga balita sa larangan ng showbiz, ipinasura ng Makati City Prosecutor's Office ang kasong isinampa ng dating asawa ni Bacolod City Representative Albi Benitez na si Nicky Lopez kaugnay ng usaping pangangaliwa. Sa 20 pahinang resolusyon, sinabi ni Assistant City Prosecutor Mikhail Maverick Tumakder na bigo si Lopez na makapagsumite ng sapat na ebidensya sa reklamong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 laban kay Representative Benitez. Inaksan si Benitez ng umano'y pakikipagrelasyon sa ibang mga babae kabilang na riyan ng aktres na si Ivana Alawi. Sa kanyang complaint affidavit, nabanggit ni Lopez na naapektuhan ang kanyang mental health sa pagkakaroon ng anak sa labas na tinuturing ni Benitez sa isang aktres at sa isang dating beauty queen. Hindi raw nakapagbigay ng sapat na ebidensya para mapatunayang nagkaroon ng relasyon ang kanyang asawa sa dalawang female celebrity. Wala rin daw na isumiting pruweba si Lopez kaugnay ng umano'y relasyon ng dating Mr. kay Ivana. Puro news articles, litrato at testimonya ng kanyang kapatid ang nasa complaint na sapat para sumampa ang kaso sa korte. Matatandang itinanggi ni Congressman Albi Benitez ang umano'y relasyon nila ni Ivana sa OG Diaz Showbiz Update. Mariing ding itinanggi ni Ivana na may relasyon sila ni Albi sa pamamagitan ng kanyang vlog. Hindi raw niya gawaing manira ng pamilya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At narinig po ninyo ang mga balita sa mundo ng showbiz. At dyan na rin po nagtatapos ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Junela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating nakagapay sa production side, sina Leo Magpayo at Steph Vicente. Sa naghatid ng ating balitang negosyo at kalakalan at sports na si Leo Magpayo. Gayon na rin sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. At maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Ang Pilipinas Ngayon, ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, Jerome Toledo. Maraming salamat at magandang araw, Pilipinas. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.